Kamusta mga kayakman, para sa today's recap, ang movie title ay Katas. Nagsimula ang pelikula kay Carmina, isang babaeng hindi kagandahan, na nakatayo sa harap ng isang malaking bahay na pag-aari ng isang mayamang mag-asawa. Pagdating niya, sinalubong siya ng isa sa mga katulong, si Isabel, at sinabihan siyang maghintay dahil bababa na ang kanilang amo. Maya-maya, lumabas na ang mag-asawang Alex at Grace kaya nagpakilala si Carmina sa kanila. Dinala siya ni Isabel sa maid's quarters habang nagbibigay ng tips at nakilala ni Carmina ang isa pang maid na si Ana. Sa unang araw niya sa trabaho, nagbihis si Carmina at ginupit pa ang kanyang uniforme para gumanda ito. Hindi lang iyon, mas nakakaintriga ang bawat galaw niya habang naglilinis. Bilang isang tunay na lalaki, hindi maaaring balewalain ni Alex ang mga palabas ng bagong katulong. Palihim niyang nilapitan si Carmina at pinakuha ito ng beer para dalhin sa kanyang silid. Ngunit si Isabel, na nakaintindi sa ibig sabihin ng kanyang amo, ay sadyang kinuha ang inuutos kay Carmina. Pagdating niya sa kwarto ni Alex, mukha siyang dismayado dahil hindi si Carmina ang naghatid ng beer. Pero dahil nandoon na si Isabel, itinuon na lang ni Alex ang kanyang atensyon kay Isabel. Nagkwento si Ana tungkol sa kanilang amo na si Alex na mahilig sa mga babae, kaya sinabihan niya si Carmina na maging aware sa kanya. Magkapareho ang kapalaran nila Isabel at Ana, ngunit kailangan nilang magpatuloy sa pagtatrabaho para sa kanilang mga abusadong amo. Biglang sumulpot ang hardinero na si Berto at ipinakilala siya kay Carmina. Ang dalawa ay magkasintahan at niyaya ni Berto si Ana na sundan siya sa kanyang silid. Sinabi ni Carmina na siya na ang bahala sa mga sinampay. Pagkapasok ni Ana sa silid ni Berto, agad niya itong binigyan ng CPR sa kanyang pangalawang ulo. At pagkatapos ay isinuko ni Ana ang kanyang wonderland sa hardinero na si Berto. Habang naliligo si Alex sa pool, tinawag ni Grace si Isabel para magpamasahe at tinanong niya kung ano ang pangalan ni Carmina. Habang kinakausap ni Grace ang mga katulong, pinagmamasdan ni Alex ang mga kurbada ni Carmina. Sinabihan ni Grace ang dalawa na huwag makikipagharutan sa kanyang asawa at maaari silang maglaro, ngunit huwag lang magpapahuli sa kanya. Dito ay nagpaalam si Isabel na uuwi muna siya dahil kaarawan ng kanyang ina. At nakangiting pumayag si Grace sa kanyang kahilingan. Habang may sinasabi pa si Grace, nagkatitigan sina Carmina at Alex na para bang binibigyan nila ng motibo ang isa't isa. Maya-maya ay nagtungo ang tatlo sa palengke para mamili at sinabi nila kay Carmina na masama ang ugali ng amo nila kaya dapat ay intindihin na lang niya. Sa gabi, nahuli ni Alex si Carmina sa kusina na kumakain ng mansanas at humingi siya ng tubig. Dito nagkaroon ng mainit na tensyon sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos uminom ng tubig si Alex, binigyan siya nito ng strawberry. Biglang dumating si Isabel at sinabing maaga pa silang gigising kaya naputol ang eksena ng dalawa. Habang umiinom si Alex sa labas ng bahay, dinalahan siya ni Carmina ng beer. Dito ay niyaya siya ni Alex na maligo sa pool, ngunit tumanggi si Carmina dahil magagalit ang kanilang amo na si Grace. Sinabi ni Alex na natutulog na si Grace dahil nakainom na ito ng gamot, kaya pumayag naman si Carmina sa inaalok ni Alex. Sa mga sumunod na eksena, habang naliligo si Carmina sa pool, biglang sumisid si Alex sa kanyang wonderland at umariba ng matindi sa katulong. Biglang nagising si Alex dahil panaginip lang pala iyon dahil tinawag ni Isabel si Carmina. Habang nililinis ni Carmina ang banyo ng amo, dumating si Alex at hindi na napigilan ang kanyang nararamdaman. Pulang-pula na ang mga hasang ni Alex kaya nag-araro siya ng husto sa bukid ng kanilang katulong na hindi man lang tumutol sa ginagawa sa kanya ng amo dahil gusto rin niya ito. Isang araw, inihatid ni Alex si Grace kasama si Carmina dahil may pupuntahan itong event. Sabi ni Grace, maghintay na lang sila sa sasakyan dahil hindi pwedeng makita sa publiko si Grace na kasama si Alex. Naiinis, walang nagawa si Alex kundi sundin ang sinabi ng maarte niyang asawa. Habang naghihintay ang dalawa, naglakbay si Alex sa wonderland ni Carmina at doon ay nagkaroon sila ng matinding bakbakan. Nang matapos ang dalawa, binigyan ni Alex ng maraming pera si Carmina dahil maganda ang performance niya. Dahil dito kaagad na binigyan ni Carmina si Alex ng CPR sa kanyang pangalawang ulo bilang bonus. Pag-uwi nila, umiiyak si Ana dahil nakakulong ang kanyang kapatid at wala siyang may padalang pera. Sinabi ni Carmina na hihiram muna siya kay Alex, ngunit nadulas si Ana at sinabing malaki ang magiging kabayaran ng paghiram ng pera sa amo nilang lalaki. Nakiusap si Ana kay Alex tungkol dito at pumayag naman ito at sinabing ihahatid na lang niya ang pera sa kwarto ni Berto. Kinausap ni Ana ang kanyang nobyo na si Berto na kailangan niyang gawin muli iyon para makapagpiyansa ang kanyang kapatid. Kahit labag sa kalooban ni Berto, wala siyang magagawa dahil wala siyang pera para tulungan si Ana. Biglang dumating si Alex at ibinigay ang pera kay Ana
at agad na umupo si Alex sa kama ng magkasintahan. Habang naluluhang nanonood si Berto, binigyan ni Ana ng CPR si Alex sa kanyang pangalawang ulo. Maya-maya pa, tinawag ni Alex si Berto upang humingi ng tulong sa pag-aararo ng bukid na nasa kanilang harapan, at lahat ay masigasig na ginampanan ang kanilang mga tungkulin sa budol fight. Kinabukasan, aalis na sana si Isabel para umuwi sa probinsya dahil birthday ng nanay niya, pero pinigilan siya ni Grace at pinagbawalan na umalis. Kinagabihan ay malungkot si Isabel dahil sa nakalipas na 3 taon, hindi siya pinapayagan na umuwi. Ibinunyag niya rito na ang kapalit ni Carmina ay nabuntis ni Alex at nalaman ito ni Grace, kaya kinulong niya ang kasambahay at gabi-gabi siyang pinapagamit sa iba't ibang trabahador hanggang sa mawalan ito ng buhay. Dito rin, ibinunyag ni Isabel na ang sinasabi niya ay si Monica, ang nawawalang kapatid ni Carmina, kaya ipinakita niya ang kanyang larawan. Walang magawa ang dalawa kundi umiyak habang pinagmamasdan sila ni Ana. Makalipas ang ilang araw, pinuntahan ni Berto ang amo na si Grace para magpaalam dahil malapit na pala magpakasal sina Berto at Ana at balak nilang magbitiw sa kanilang trabaho para magsimula ng panibagong buhay. Noong una ay malumanay na tumugon si Grace sa sinabi ni Berto, ngunit biglang kumuha ng garden tool si Grace at tinusok si Berto na naging dahilan ng pagkawala ng buhay nito. Nakita ni Alex ang kanyang krimen ngunit wala itong ginawa kundi linisin ang mga ebidensya ng krimen ng kanyang asawa. Dumating si Ana at hinahanap si Berto ngunit sinabi ni Alex na nagmamadaling umalis si Berto. Kinagabihan, nalulungkot si Ana dahil iniwanan siya ni Berto kaya sinubukan niyang tawagan ito ngunit tumunog ang cellphone ni Berto sa malapit at hinanap nila ito. Nang makita nila ang cellphone ni Berto ay nakita nilang may bahid ito ng dugo kaya napaiyak na lang si Ana dahil parang alam na niya ang nangyari sa kasintahan. Mula noong araw na iyon, ang 3 katulong ay nagtatrabaho na tulad ng dati na naglilingkod kina Alex at Grace nang hindi masyadong nagtatanong. Kahit na alam nilang tiyak na ang pagkawala ni Berto ay ang mag-asawa ang mga salarin, maya-maya ay nalasing na si Grace at sinabi kay Carmina na alam at nakita niya ang lahat ng kanilang ginagawa sa pagpapaararo sa bukid. Inamin din niya rito na siya ang may ideya ng lahat at siya rin ang pumipili ng mga bukid na hahayaan niyang araruhin ng kanyang asawang si Alex. Sa tingin ni Grace na lumaki na mayaman, lahat ng bagay at problema ay mababayaran ng pera, kaya palagi niyang inaabuso ang kanyang mga kasambahay noon pa man. Inalok niya si Carmina ng mas malaking halaga kaysa ibinibigay sa kanya ni Alex, at dito ay walang nagawa si Carmina kundi sundin ang mga ipinapagawa ni Grace sa kanya. Nagsimula nilang paglabanin ang mga alaga nilang mga isda na tilapia at biglang pumasok si Alex sa kwarto at sumali sa kanilang team building, kaya nauwi ang mga ito sa isang budol fight. Nang matapos ang kanilang team building, ay nakatulog ang mga ito at nagising na lang ang mag-asawa na nakatali ang kanilang mga kamay. Maglalaro daw sila ni Carmina. Kapag mali ang sagot sa mga tanong niya, isang hataw ang papremyo nito. Ang unang tanong ay kung nasaan ang kanyang kapatid na si Monica, at sinabi ni Grace na hindi nila ito kilala kaya nahataw ng isa si Carmina. Ang sunod na tanong niya kay Alex, habang pinapakita ang bracelet ng kapatid na si Monica, sinabi ni Grace na matagal nang patay ang kapatid niya. Napahagulhol na lang si Carmina habang nakawala sa pagkakatali si Alex at inatake niya si Carmina, ngunit biglang dumating sina Ana at Isabel upang pagtulungan paluin si Alex hanggang sa mawalan ito ng buhay. Tumakbo si Grace patungo sa isang silid kung saan nakalagay ang mga alagang ahas ni Alex. Si Grace ay may phobia sa mga ahas, kaya napasigaw siya sa takot lalo pa at inilock ni Carmina ang kwarto habang siya ay nasa loob. Sabay-sabay na lumabas sina Carmina, Isabel at Ana at sinabing kinabukasan ay tatapusin na nila ang kanilang nasimulan. Nagtapos ang kwento ng sabay silang 3 na naligo sa swimming pool. Kung nagustuhan mo ang recap, please like, share, and subscribe sa ating channel. At maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na recaps at iba pang kapana-panabik na recap. Kung meron kayong gustong ipa-recap na mga pelikula o mga paksang nais talakayin, ipaalam lang ito sa comment section. Interesado kaming marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa susunod mga kayakman. Naway patuloy tayong magkasama sa mga darating na recap. Ingat palagi at sana'y magbigay inspirasyon ang mga pelikulang ating pinapanood. Paalam mga kayakman.